Magsitayo na po ang lahat. Puri sa kaitaasan, siya'y mapurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo na ika-11 na linggo ng kalimang panahon. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa gitnang silangan. At isama rin natin ang ating intensyon para sa naapektuhan ng lindol at iba pang kalamidad. Mga minamahal kong kapatid, sa aklat ng karunungan ni Sirach, ipinapahayag na walang pinakadakilang propeta liban kay Elias na dahil sa kanyang panalangin ay kanya pong hindi pinaulan at kinain ng apoy ang kanyang mga alay at binigyang bagong buhay ang anak ng isang balo. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon ng manalangin ng Ama namin. Sa buhay natin, napakahalaga ang buhay panalangin. Sa mga sandali na tayo nagkukulang ng panalangin sa Panginoon, at dahil sa ating karupukan at kinahan nagkasala, dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahina kapag iyong iniwanan. Upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy.
Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo, at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, pati bangkay niya ay nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Lahat sila'y sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritu ng Diyos anak,
ay siyang ating tinanggap ng Diyos sa may matawag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa niyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghahari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa panalangin. Ang panalangin na ginawa ni Propeta Elias na napakinggan po ninyo sa sulat sa gawa ni ng karunungan ni Ben Sirac. Pero ang napakahalaga ay ang ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, verso 7 hanggang 15. Ito ay tungkol sa panalangin ng Ama namin. Una, sinasabi ng ating Panginoon na huwag maraming salita dahil alam na ng Diyos ang ating kinakailangan. At ang panalangin ng Ama namin, ito ay tinatawag sa mga Hudyo, Tefillah Ha'adon, ang panalangin sa Panginoon. At ang unang bahagi ay sa Diyos. May tatlong importante na bagay. Una, ang pangalan ng Diyos ay sambahin. Pangalawa, magkaroon sana siyang paghahari at sundin ang kanyang kalooban. Tatatlo po tungkol sa Diyos. At ang kasunod ay 4 tungkol sa tao. Una, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw. Pangalawa, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At pangatlo, huwag mo kaming iharap sa mahigpit
na pagsubok, kundi at pang-apat, ilayo sa masama. Ito pong 7 mahalaga na bagay sa Ama namin ay dapat po nating isa-isahin. Una, ang tungkol sa 3 bagay para sa Diyos. Una, sa 3 bagay para sa Diyos, ang pangalan. Ang pangalan ng Diyos ay atin pong makita sa aklat ng Exodus, Capitol 3, verso 14. At yun po ang Yahweh. Yod, He, Wab, He. Y-H-W-H. Yahweh po ang pangalan ng Diyos. Huwag tawagin ang Diyos na Jehovah. Magkasala lang tayo. Dahil tunay na pangalan ng Diyos ay Yahweh. Pero dahil napakabanal ang salitang Yahweh, upang hindi tayo magkasala, gamitin lang natin ang salitang Panginoon o sa salita ng mga Hebreo, Adonai. Ang kasunod ay maghari nawa ang Diyos. Laging naghahari sa buhay ng tao at sa mundo ang kapangyarihan ng tao, ang kanyang paghihingid ng kayamanan, kapangyarihan at katanyagan. At napalayo na ang tao sa Diyos, saka na lang kung may problema, lalapit ang tao sa Diyos. Samantalang sa buong buhay niya, ang sarili niya ay kanyang sinasamba. Ang sarili niya ay iniintindi. Ang kayamanan at iba pang mga bagay na makamundo ay siyang sentro ng kanyang buhay. Kaya kapag ka maghari ang Diyos, una sa lahat, ito'y paghahari ng kapayapaan. Sa salita ng ating Panginoon, kapayapaan, shalom. Ang shalom hindi lang po ordinaryo na kapayapaan. Ito ay pagkaroon ng ugnayan sa bawat isa upang magiging sambayanan ng Diyos na nagkakaisa, na magkakapatid, nagtutulungan upang magkaroon ng pag-unlad, upang mabuhay sa awa, malasakit, at walang ibang tinitingnan paano mabuhay ng mabuti. Ang paghahari ng Diyos ay ang pagsintro sa Diyos sa ating mga puso, hindi sa mga bagay-bagay sa mundo. Pangatlo, ang kalooban ng Diyos. Una sa lahat, nilikha tayo ng Diyos na kanyang kawangis at larawan. Ngunit dahil sa ating karupukan, ang tao ay pumili na magkasala, kaya dumating ang kamatayan. Kaya ang kalooban ng Diyos ay ang pagligtas sa ating lahat. Upang tayo maligtas, na hindi po tayo maligtas sa ganang sarili natin dahil mahina lang po tayo. Kailangan na siya mismo magkatawang tao at yun yung ating pong Isus Nazareno, magpagkasakit sa krus at mamatay at mabuhay uli upang tayo ay iligtas. Iligtas sa ating kasalanan at magkaroon ng luklukan sa kalangitan. Ngunit kung minsan ang pagkasakit ng ating Panginoon ay hindi natin nabigyan ng kahalagahan. Ang nabigyan natin ng kahalagahan, ano ang ating mapapala sa mga debosyon natin. Kailangan na ang kalooban ng Diyos ay siyang pagkikilala ng pag-ibig ng Diyos na wagas na gusto tayong iligtas at bigyan tayo ng buhay na ganap at ikasya siya. Pupunta naman tayo sa 4 na pangangailangan para sa kapwa-tao. Una, sinasabi, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Ito pong pagkain sinasabi dito, hindi lang po ito basta pagkain. Ito yung Santissimo Sacramento sa banal na misa. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya ang pagkain na nagbibigay buhay, na dapat nating tanggapin, na magbahaginan tayo sa kanyang katawan dito sa banal na misa, upang marunong tayo magbahaginan sa isa, upang walang magugutom at walang maghihirap dahil tayo nagtutulungan at nagbabahaginan. Pangalawa, ang para sa kapwa-tao ay
pagpapatawad. Kuminsan, ang tao ay mahirap magpatawad sa kanyang kapwa. Gusto niyang maghiganti. Kuminsan, nang lamang sa kapwa. Kaya kailangan tayong handang magpatawad at kumilala sa isa na parehas lang tayong mga mahina, makasalanan at marupok. Wala pong ni isa sa atin ay perpekto sa buhay. Kaya kailangan tayong magpatawad sa nagkasala sa atin upang tayo ay patawarin din ng Diyos. Ang kasunod ay ang huwag kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Itong pagharap sa mahigpit na pagsubok, ito po yung katapusan ng panahon, na kung saan tayong lahat sa katapusan ng panahon ay magkaroon ng paghukom ang Diyos, ano ang mga maliligtas at ano ang mga maparusahan. Kaya, ang sabi pa, ang pang-apat, ilayo mo kami sa masama. Dahil ang masama, ito yung demonyo at diablo at ang masamang espiritu na umiikot sa mundo at kung minsan nasaniban ang iilan. Ang mga nasaniban ay walang iniintindi, walang tinitingnan ang kanilang sariling kapakanan at ang kanilang sariling pag-unlad at kayamanan at kabutihan, hindi ang kapwa. Kung inyong napansin na may mga tao nang laging nagmumura, mga taong may alikaing gumagawa ng masama, nagdudruga, may mga bisyo sa buhay, anong iba't ibang klaseng bisyo, nasaniban na po yan ng demonyo. Yun po ang masama. Kung mayroong narinig nyo na nagmamaritis o nagchismis, nasaniban na po yan sa masamang espiritu. Kaya mag-ingat tayo, baka masaniban tayo sa masamang espiritu at ang masamang espiritu ay gumagamit na ng social media na kung saan ginagamit na ang Facebook, ang TikTok at iba pang social media sa paggawa ng mga masama na hindi dapat. Kailangan natin na ang Diyos ang siyang masintro ng ating mga puso. Kailangan natin na ang Diyos ay siyang magbigay ng tunay na gabay at liwanag sa ating buhay. Kailangan na ang Diyos ay siyang magbigay ng kabuluhan sa ating buhay. Yung maniwala na ang Diyos dapat ang masentro at magbigay kabuluhan sa buhay, pumalakpak nga ng malakas na ang Diyos ay siyang dapat sentro sa buhay, ang Diyos ay siyang magbigay ng kabuluhan at saysay sa buhay. Ang Ama namin o sa salita ng ating Panginoon, Abo sabi sa mayem, Ama nasa kalangitan, ay naway panalangin, hindi lang panalangin sa panahon ng misa, pagrosaryo at iba pang debosyon. Panalangin na siyang magtuturo sa atin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin ng tunay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa na ating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing at atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ng Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Nang namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Aming sanang mga ngalan, namin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at dewa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap ng loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sa ngad mong siya wastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw yung pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kahit isa namang ehel si siyawit ng papuri sa iyo. Nang malahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng Banal, makaloob na ito upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ika-14 na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ngayon lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo ripatin kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Masalangit langit ka, sambahin ang ngalan mo. mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng sanang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Diyos, ikaw ang naging anak. O ikaw ang tanging at nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin ako nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahinay pagkatagtulong mo sa tuwing ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maging bahagi ng isang Marian pilgrimage sa Portugal, Spain at France at Italy sa darating na October 20 hanggang November 4, 2026. Ang Marian pilgrimage na ito sa Europa ay pangungunahan po ng ating Rector at Kura Paroko na si Reverend Father Ramon J. Licuanan. Kabilang sa mga banal at makasaysayang pook na bibisitahin ay ang mga sumusunod. Vatican City, kung saan magkakaroon ng pagkakataong masilayan ng ating Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Italy, kabilang ang St. Padre Pio Sanctuary, St. Francis of Assisi Basilica, Sanctuary ng First Eucharistic Miracle sa Lasciano at ang tanyag na Leaning Tower of Pisa. Spain, kung saan matatagpuan ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona at sa Madrid ang capital city ng Spain. France, sa mahimalang Sanctuary of Our Lady of Lourdes na pinagpakitaan ng mahal na birhen kay Saint Bernadette. At Portugal, sa Shrine of Our Lady of Fatima na kung saan nagpakita ang mahal na ina at sa Lisbon, ang capital city ng Portugal. Para po sa iba pang detalye at reservation, maaari pong makipag-ugnayan sa Travel Specialist Ventures sa numerong 0954-264-2997 or 0961-765-8995 mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa ng hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Tayo po ay nangangailangan ng ugnayang malaliman sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kung nangailangan tayo ng pagkain na pisikal o material para sa ating katawan, ang panalangin ay pagkain na espiritual para sa ating ikabubuhay espiritual. Naway huwag maghinawa sa panalangin. At tandaan ninyo, lahat ng panalangin ninyo ay ibibigay sa Diyos sa inyo sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan, at para sa kapupuri sa Diyos. Dahil bago pa man ninyo banggitin ang inyong panalangin, alam na ng Diyos ang inyong tunay na kailangan. Ngayon na po ang pagwaspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo para sa ilangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanahan. Basahin po ninyo ito may imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunod na tapat sa iman na aming malhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. kumay kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.